Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almita sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makaparehang pangalan ng ating pinakamahal Panginoong Hesus. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pakikinig ng salita ng ating pinakamahal Panginoon. At ito po ay pagdadalhin ng aming beloved preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po muna'y dumalangin sa dakilang Diyos natin, mga kapatid, upang tayo po'y gabayan ng ating bahala Panginoong Hesus sa ating pong pag-aaralan ng mga salita ng dakilang Diyos. Samahan po ninyo kami, mga mahal. Dakila't mapagpala po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa iyong kabutihan, kadakilaan sa aming buhay. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. O Diyos, minsan pa sa gabing ito, mahal na Panginoon, aming pong hinihiling ang banal ang iyong patnubay. Dakilang Diyos sa aming pag-aaral ng mga salita mo, Diyos, sa ganang akin, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, leading prayer po ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Olmeda. Your end-time prophet of God, Lord God, once again, anoint thy word, make them believe, O God. In the name of Jesus we pray, and we bind the power of darkness, hindrances and belief and doubt, cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid, ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito. Amen. At mga inmahal, ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati po sa ating minamahal, ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda. Ganoon din po kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa, mga mangangaral po ng ating balalagawain, mga minamahal, hallelujah, saan masulok ng ating bansa, sa labas ng ating bansa, mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Mga minamahal, sama-sama po tayo, mga kapatid ko, na tayo po ay tumalakay ng ating aralin sa gabing ito, mga kapatid ko. Praise God. Mga minamahal, dito po tayo magsimula sa aklat ng Proverb, chapter 4, verse 23, mga minamahal. Kung atin pong babasahin ito, mga kapatid, sabi ng Bible, above verse Proverb chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, sabi rito, for out of it are the issues of life. Mga kapatid, Tagalog po natin. Amen. Dito po, Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ingatan mo ang iyong puso, sabi ng nabasa natin, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Guard your heart. May mahal itong ating title, mga kapatid. Guard your heart. Bantayan natin ang ating mga puso, mga kapatid ko. Amen. Purihin ang Diyos, mga binamahal. Ang exact meaning po ng heart, mga kapatid, ay sabi po ng doktor, sabi ng mga doktor, mga minamahal ko sa siyensya, ang mind ng tao po ang siyang center and director of human activity. Yan po ang sabi ng mga doktor, mga mahal. Yung sabi nila, center of intellect. Yan daw po ang heart. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, the heart is the center of life. Daluyan daw po ng buhay. Ingatan mo ang iyong puso, sabi rito, sa ating nabasa kanina, buong sikap mong ingatan ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay, mga kapatid. Alam po ba ninyo, may mahal, na kung ano po yung laman ng ating mga puso, mga kapatid ko, yun po yung galaw ng ating katawan. Iyan po, mga minamahal, kung ano po yung laman ng puso natin, siyang galaw ng ating katawan. Kung mabuti po ang puso natin, mga minamahal, mabuti rin po ang buhay natin. At kung masama naman ang puso natin, mga minamahal ko, ay masama rin ang buhay natin. Yan po ang ganyan kahalaga na dapat po nating pag-aralan, mga minamahal ko. Ang patungkol po sa kahalagahan po ng puso ng tao, mga kapatid. Sabi ng Luke chapter 6 verse 45, may mahal, ito pong sinasabi.
Dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 6, versikulo 45, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Amen. Sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita yung kanyang bibig, mga kapatid. Kaya mga minamahal, kung ano po yung laman ng ating mga puso, mga kapatid, siya pong galaw ng ating mga katawan. Ano po? Yan ay napakahalaga, mga minamahal. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ang puso raw ng tao, mga kapatid ko, ito po ay sisidlan, mga minamahal. Sisidlan ng lahat ng karunungan, mga kapatid. Ayan. Ang puso raw natin ay sisidlan ng lahat ng karunungan. Naalala po natin, mga minamahal, si Haring Solomon sa banal na kasulatan. Sapagat siya po ang sumulat nito pong ating key verse, mga kapatid, sa Proverb. Amen. Ngayon, mahal, bakit niya sinulat yun, mga kapatid? Sapagkat sa kanyang experience, mga minamahal ko, kung malinis pala ang puso natin sa harap ng dakilang Diyos, ay ipagkakaloob ng mahal na Panginoon, ating dakilang Diyos, Amen. yung mga bagay na pagpapalang hindi mo inaasahan, Amen. Praise the Lord. mga minamahal. Nung ito pong si Haring Solomon, mga kapatid, sa unang hari, Kapitulo 3, talatang 9 hanggang 13, sabi po rito, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan, mga minamahal. Sapagkat kinausap ng dakilang Diyos, manginmahal si Solomon isang gabi. Ang sabi ng dakilang Diyos sa kanya, Solomon, hingin mo ngayong gabing ito, ang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Mga minamalang hiningi ni Solomon ay matalinong puso, mga kapatid ko. Sabi sa Jess, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo ay katalinuhan, upang upang kumilala ng kahatulan. Sabi sa 12, narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na ano pat walang naging gaya mo, na una sa iyo o may babangon mang sinuman pagkamatay mo. At aking namang ibibigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. Take note, mga minamahal. Verse 13, aking namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo, mga mahal ko. Pinapipili ng dakilang Diyos si Solomon. Anong gusto niyang hingin? Mga mahal, bibigay ng dakilang Diyos. Kayamanan ba? Salapi? Mga mahal? Karangyaan ba sa buhay? O, magandang bahay ba? Malawak na lupain? Mga minamahal, sasakyan? Ano po ang nais niya, mga minamahal? Hindi niya hiningi yon. Ang hiningi niya ay isang matalinong puso. At ang sabi po ng Bible nating nabasa, mga minamahal, nalugod ang dakilang Diyos sa hiningi ni Solomon. And I have also given thee that which thou hast not asked, sabi rito, both riches and glory, mga minamahal. Kaya kapag hiningi mo pala sa dakilang Diyos yung malinis na puso, kasunod nun, mga minamahal, ibibigay ng dakilang Diyos sa iyo yung mga pagpapalang hindi mo inaasahan sa buhay mo. Ganyan kabait ang mahal na Panginoon natin, mga minamahal ko. Ganyan siya kabuti. Kaya nga sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, sabi rito, for they shall see God. Mga minamahal, tingnan natin sa Tagalog po. Mateo kapitulo 5 talatang 8. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 8. Mapapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Mapalad ang malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga minamahal. Kaya inutos ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, magkaroon tayo ng malinis na puso, ay dahil nagmumula sa puso ang lahat ng mga
ng gagawin natin sa ating buhay, mga kapatid ko. At kung ano po yung ating itanim, mga minamahal, yun po yung ating aanihin. No? Kaya unang-unang sinabi rito, mapalad ang mga malilinis ang puso, sabi ng dakilang Diyos. Mga minamahal. Tinuturuan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, tinuturuan niya yung mga puso natin. Kung paano mag-pray, paano manalangin mula sa puso. Tinuturuan ng mahal po yung puso natin para paano mag-meditate, mahal sa kabutihan ng dakilang Diyos. Amen. Oh. Thank you, Lord. Tinuturuan ng mahal po yung ating mga puso, mahal para itago yung salita ng Diyos, mga kapatid, at magplano yung ating mga puso. Mag-isip tayo mula sa ating mga puso, magtiwala tayo, manalig tayo, mga minamahal ko, sa dakilang Diyos natin mula sa ating mga puso. Na tayo po'y aawit sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, nang mula sa ating mga puso, mga kapatid. At mula po sa puso, nang gagaling po yung revival. Amen. Hallelujah. Spiritual revival. Praise the Lord. Kapag revive ka, excited ang puso mo sa gawain ng Diyos. Amen. Mga minamahal. Kapag revive ka, mga kapatid, kapag malinis ang puso mo, mga kapatid, excited ka lagi na makinig ng salita ng Diyos, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. And the heart is a center of feeling. Oy, mahal. Yan po yung sentro ng ating pong mga damdamin, mga kapatid ko. Sentro ng pakiramdam, sentro ng damdamin. Sa puso po nang gagaling yung kagalakan, mga kapatid. At sa puso rin nang gagaling yung love, yung pag-ibig sa kapwa. Amen. Mga minamahal ko. Kaya napakapalad po ng mga Kristiyanong meron silang fearful heart sa dakilang Diyos. Amen. Matatakotin sa mahal na Panginoon Diyos, mga minamahal. Diyan kasi nagsisimula, mga kapatid ko, yung katapangan eh. Diyan nagsisimula yung katatagan sa buhay. Kapag meron kang takot sa mahal na Panginoon Diyos, yung iyong puso, may mahal, matatag ka na humaharap sa mga pagsubok sa buhay, sa mga hamon ng buhay, mga minamahal. Matatag ka dyan eh, mga kapatid. Oh. At sa heart din po nagmumula yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Palagi po nating i-check ang puso natin kung marunong pa bang magsisi yung ating mga puso, mga kapatid. Check po natin yon, mga minamahal. Sa Hebreo po, chapter 3, verse 7 and 8, mga kapatid, basahin natin, beloved. Ito po, Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pumumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Therefore, sabi rito, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, sabi niya rito, do not harden your heart as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Mga kapatid, kapag ang puso natin, hinayaan natin itong tumigas sa kasalanan, mga minamahal, dyan daw po dumarating yung galit ng Diyos mga kapatid. Napoprovok ang mahal na Panginoon Diyos. Sabi niya rito, harden not your heart. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso, mga mahal. Alam niyo, mga kapatid, ang puso po ang pusong malayo sa dakilang Diyos, mga minamahal ko, meron po akong 6 na ibabahagi sa inyo. 6 na bagay, mga kapatid ko, bago tumigas ang puso natin sa harap ng dakilang Diyos. 6 na warning, mga minamahal. Warning sign, ika nga, bago tumigas ang puso natin. Una po, mga kapatid ko, no conviction. Kapag ang puso natin, wala na pong conviction, ay mahal. Kahit nagkakasala ka, mga kapatid, okay lang sa'yo. Ay, mahal. Delikado na yon, mga kapatid. Number 1, no conviction. Pangalawa po, no contentment. Hindi ka masaya, mga mahal. Ano man ang dumating sa buhay mo, ano man, mga kapatid ko, ang biyayang dumating sa buhay mo, hindi ka masaya. Nandun sa iyo, mga kapatid, nandun sa iyo yung, I want some more. Ayan. I want some more, mga mahal. Ako po, yun po yung mga pusong matigas, mga kapatid. No affliction, number 3. Number 4, no humility.
Wala pong pagpapakumbaba, mga minamahal. Kapag ang tao po ay walang pagpapakumbaba, mga kapatid, hindi right ang puso niya sa mahal na Panginoong Diyos. Ito pong kasunod, mga minamahal ko, no tears. Walang luha mga kapatid. Walang pagluha. Sa paghingi ng tawad sa dakilang Diyos, wala pong pagluha, mga minamahal. Tingnan niyo po si Esau, mga kapatid. Si Esau po ay kapatid po yan ni Jacob sa Bible, sa Old Testament. Si Esau po ang panganay. At sa panahon po ng Old Testament, mahal ang mga panganay po ay sila po yung tagapagmana. Sila po yung mga minamahal, mag-supervise ng buong angkan nila, pamilya nila, mga kapatid. Si Esau po, mga kapatid, ibinenta niya yung kanyang birthright. Mga minamahal, sa isang pinggang mangkok, sa isang mangkok na lugaw kay Jacob, mga kapatid. Mas binigyan po ni Esau ng halaga yung mga pansamantalang bagay sa mundo kaysa eternal life, mga kapatid ko. Mga minamahal, he loved the things of the world than spiritual, mga kapatid. Ito po, nung naibenta niya na, mga minamahal, yung kanyang birthright, ginawa siyang example, mga kapatid, ng New Testament sa Hebrew chapter 12, verse 16 and 17. Sabi rito, mga minamahal, si Esau daw ay pilit na tumatangis, pilit na, mga minamahal, umiiyak. Wala po siyang mga luha sapagkat matigas yung kanyang puso. Mga minamahal, tingnan nyo. Pinatigas ang kanyang puso ng pag-ibig niya sa mga bagay sa sanlibutan kaysa Diyos. Tingnan nyo po. Ito po, Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 17. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling kapanganay. Pagkapanganay. Amen. Dito po, 17, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasa niyang mapagmana ng pagpapala. Siya ay itinakwil sapagkat wala nga siyang masumpungang pagkakataon sa pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Pinagbili niya, mga minamahal, yung kanyang pagkapanganay, yung birthright niya, yung spiritual inheritance, ika nga, mga kapatid. Binenta niya, mga minamahal, Jacob, sa'yo na yan, mga minamahal. Ikaw na ang manguna sa amin, sa ating pamilya. Mga kapatid, binenta niya sa isang mangkok na lugaw. At mga minamahal, ang sabi dito ng ating nabasa, mga kapatid, ay sabi dito, nagkaroon ng baka magkaroon ng sino mang mapakiapid sa inyo at mapaglapastangan, sabi ng Bible. Gaya ni Esau, sabi niya, na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagaman, pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya itinakwil, sabi rito. Sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat, pinagsisikapan niyang mapilit na lumuha, mga kapatid. Wala na. Matigas na yung kanyang puso. Kaya kapag ang puso pala tumigas, mga minamahal ko, pinatigas siya ng kasalanan, hindi na marunong magsisiyan, mga kapatid. Kaya ang resulta po, mga minamahal, ang resulta, ito. Ang resulta, mga minamahal, ay nasa Proverbs chapter 1, verse 24 hanggang 28 po. Basahin natin, beloved Brother Ed. Dito po, Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 28. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking inunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo. 28 po, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Tingnan nyo, mga minamahal. Yan, mga kapatid ko, ang
kakamtin, mga minamahal, ng mga taong hindi na marunong magsisi sa kasalanan. Ang panawagan ng dakilang Diyos kapag hindi nila pinansin, mga minamahal, sabi rito, tumanggi kayo, sabi ng talatang ito, kayo tumanggi, iniunat ko yung kamay ko, walang nakinig. Sabi ng talatang ito, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Sa 26, ako naman ay tatawa, sabi rito, sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako naman ay manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Mga minamahal, napakadelikado niyan. Wala na tayong proteksyon. Yan ang ibig sabihin nun. Aalisin ng dakilang Diyos ang proteksyon sa atin. Kapag inalis ng dakilang Diyos ang proteksyon sa atin, mga minamahal ko, mag-take over po ang devil. Mag-take over ang devil. Walang ginawa ang devil sa tao, kundi mangwasak, pumatay, pumuksa. Mga minamahal, yan ang kanyang trabaho, mga kapatid. Kaya sabi ng verse 27, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, sabi rito, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, ngunit, ano sabi ron? Hindi ako sasagot. Yan ang napakadelikado dyan, mga kapatid. Kapag wala na pong Diyos na sumasagot, mga minamahal, sa ating panalangin. Yan ang delikado dyan. Kapag wala na pong dakilang Diyos, mga minamahal, na nag-iingat sa atin, sumasagot sa ating panalangin, mga minamahal, naku po, mabuti pang hindi na tayo sinilang sa mundo, mga kapatid. So, napakahirap, mga minamahal ko. Kaya nga ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, napaka-wise, mga kapatid ko. Ano po yung kanyang panalangin lagi, mga minamahal? Ang sabi niya, mahal na Panginoon, kung ako po ay babalik sa aking pagiging babaero, ako po ay babalik sa aking kasalanan, sa aking pagiging basagulero, bago ko planuhin, mahal na Panginoon, patayin mo na ako. Yan po yung kanyang panalangin, mga minamahal. Mahal na Panginoon, bago ako magkakasala sa iyo, patayin mo na muna ako. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya mga minamahal, napakagandang panalangin nun, mga kapatid. Purihin ang dakilang Diyos. So, we need a regenerated heart, mga kapatid ko. Kailangan natin yung binagong puso. Amen. Kailangan po natin yung malinis na puso. Amen. Gayahin po natin si King David, mga kapatid. Si King David po sa Psalms chapter 51 verse 1 hanggang 3. At itatalon po natin sa verse 10. Ang sabi ni King David, mga minamahal ko, have mercy upon me. Sabi niya, O God, according to thy loving kindness, sabi niya rito, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression, sabi niya. Amen. Dakilang Diyos, burahin mo po yung aking kasalanan. Sabi niya rito, kahabagan mo po ako, O God. Amen. Hallelujah. Ayon sa iyong kagandahang loob, sabi niya rito, mga mahal. Ayon sa iyong masaganang biyaya, sabi niya rito, mga kapatid ko, burahin mo po yung aking kasalanan. Verse 2, wash me thoroughly, sabi niya rito, from mine iniquity, sabi niya, and cleanse me from my sin. Ganda pong panalangin, mga mahal ni King David. Sabi sa verse 3, for I acknowledge my transgression. Inaamin niya Ina-acknowledge niya, mga minamahal. Tinatanggap niya na siya'y makasalanan. Tinatanggap niya, minamahal, na pinatigas ng kasalanan yung kanyang puso, mga kapatid ko. Hugasan mo po ako, sabi niya rito. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin, sabi niya rito. For I acknowledge my transgression and my sin is ever before me. Pagdating po sa verse 10, sabi niya rito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Amen. Napakaganda po, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid ko, Tagalog po. Dito po, mga awit, Kapitulo 51, magmula sa versikulo 1 hanggang 3, talon po tayo, Jess. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa inyong kagandahang loob, ayon sa karumihan ng iyong malumanay,
ng mga kaawan ay pinawi Ayon sa karamihan. ayon sa karamihan ng iyong at ng iyong malumanay na kaawaan Yes, Lord. ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Amen. Hallelujah. Hugasan mo ako lubos ng aking kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan. Mm. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Amen, Lord. Talon po, Jess. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung mga panalangin na yun ni King David, mga kapatid, nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Nahabag kay David. Oh, nahabag siya kay David. Pinatawad siya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, yan ang nais ng dakilang Diyos sa atin. Mga minamahal. Yung ang ating mga puso, mga kapatid ko, ay palagi nating i-search araw-araw. Palagi po natin may mahal tayo. Magsisi mga mahal sa ating mga ating mga pagkukulang. Unguarded moment, mga mahal natin nagkakamali at nagkakasala, mga kapatid. Hingin na natin ng tawad bago tayo matulog, mga mahal. Para hindi po dumami ng dumami. Kapag dumami ng dumami yan, yung mga little sin, mga mahal, pag dumami ng dumami yan, mga kapatid ko, kakapal po yan sa ating mga puso. At yan po magiging dahilan, mga mahal, mag-numb na po, mga kapatid, magmamanhid na po, mga mahal, yung ating mga puso. At mga minamahal, wala nang tamis yung langit sa iyo, mga kapatid. Wala na, kahit na impyerno na tayo, mga mahal, walang problema, mga kapatid ko. Kahit na, mga mahal, wala ka nang kinatatakutan kapag kumapal yung puso natin. Mga mahal, ang gagawin po natin, mga kapatid, huwag nating pabayaan ganon. Mga mahal, lagi tayo mag-search sa ating mga puso, mga kapatid ko. Search me, O God, sabi niya. And know my heart. Sabi ni King David, mga kapatid ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, wala na po tayong oras, mga kapatid, at ini-invite po natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga kababayan, mga minamahal. Paglingkuran natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Paglingkuran natin siya. Mga minamahal, mapagmahal, mga kapatid, ang ating dakilang Diyos. Mapagpatawad ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pamagitan po ng magandang awitin, Mercy Show Me, mga minamahal. Awitin natin ang awiting ito, mga kapatid. Habang ating inaawit, mga kapatid, ay mananalangin po tayo, mga mahal, sa ating po mga pangangailangan. Amen. The years have left scars have left pain.
Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Lord, Christian Ildi Guzman, sa salita ng ating dakilang Diyos. Napakaganda po ng ating pakinggan. At minsan na pa sa ating minamahal kababayan, lalo po mga baguhan, ngayon lamang po nakapakinig o nakapagpanood ng banal na programang ito. Narito po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Nais po namin na hallelujah, ipaabot sa inyo na kayo din po ay inibig ng ating pinakamahal Panginoon. Nais po kayo abutin ng ating dakilang Diyos. Kaya bilang pagtanggap sa ating pinakamahal Panginoon, sundan niyo po ang isang maiksing panalangin. Humingi po tayo ng tawad at ang ating dakilang Diyos sa ating nabasa ay handa magpatawad, hallelujah, sa ating lahat-lahat ng pagkakasala at pagkakamali. Sundan niyo po ang isang manalangin ito bilang pagtanggap at pagsisisi sa harapan ng ating pinakamahal na Kristo. Opo, dakilat po pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihan pangalan mo po, mahal na Pinoong Yesus. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita na hinakapakinggan. Narito po ako, isang tao makasalanan, lumalapit at buong puso na papababa sa ibanal na harapan. Mahal na Panginoon, inaamin ko po, ako po ay nagkakasala, ako pinagkakamali, ako po ay taong makasalanan, dakilang Diyos. Patawarin niyo po ako, alang-alang sa dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari na aking buhay. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po ako, mahal na Panginoon, ganoon din po ang aking mga mahal sa buhay. Sa mga kaparehang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At kami po ay manalangin para sa inyo. So, unang dalayan po ng Brother Pastor. O po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat. Dakilang Diyos, ang dakilang pag-ibig. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa patuloy niyo po pagliligtas. Mahal namin Panginoon, dinadalangin po namin sa panguna palangin po ng aming mahal na Pastor, hindi sa The Almeida Interim Prophet, O God. Ang lahat po ng mga baguhan tumanggap sa iyo sa mga oras nito. Dakilang Diyos, patawarin niyo po sila, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila, mahal na Panginoon. Ganun din po ang kanilang mahal sa buhay. At isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kariyan sa kalangitan. At abutin niyo po, mahal na Panginoon, ang iyong mga pangailangan sa mga kaparehang pangalan ni Jesus. Ito po ay min sa matdalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At sa ating mga pangailangan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy po tayong sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamahal na Panginoon ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay buhay, hallelujah. Ang Diyos ay may magawa sa inyong buhay, sa lahat, sa hallelujah, na sumasampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. At tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Narito po, mahal na Panginoon, ang bawat isa amin sa pangunang po ng aming mahal na Pastor Giselle Almeida. Iyon at iyong pagpalang kamay, dakilang Diyos, sa mga prayer request sa lahat na makapatiran na umasa sa iyo sa mga oras nito. Bago ang lahat, mahal na Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Hihingi po namin, dakilang Diyos, iyon at iyong pagpalang kamay sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ilians po natin ating sarili. Hallelujah po, mahal na Panginoon. Patuloy po namin sinasamo sa iyo. Sa paunang panalangin po ng Brother Wolf Pastor Lisa Almeida. Patuloy kahabagahan. Abutin nila kailan Diyos. Ang lahat po ng mga kababayan. Ang mga kapatiran. Nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Lahat ng kapatiran na patuloy na umasa sa iyo sa mga oras nito. Kahabagan niyo po ang bawat isa amin. Dakilang Diyos. Hallelujah, beloved Idelino Wahi. May bato po siya sa kidney, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagaling niyo po, dakilang Diyos. Wala po imposible sa iyo. Beloved Irlinda Victor. Mayroon po siyang colon cancer, mahal na Panginoon, at nagsusuka. Dakilang Diyos, hallelujah, pagaling niyo po. Hallelujah, po inyo po, mahal na Panginoon. Hallelujah, ganoon din po, beloved Maria Nila Tadina. Maging clear na po ang result ng kanyang lab blood test, dakilang Diyos, hallelujah. Beloved Jerlyn Sasura, hallelujah, na nanawagan po, mahal na Panginoon, na siya po ay matanggap na po sa kanyang trabaho. At ganoon din po, dakilang Diyos, hallelujah. Beloved Rhodes Lucina, mayroon po siyang karamdaman, mahal na Panginoon, ganoon din po, hallelujah. Mayroon po arthritis, diabetes, katarak, hallelujah. Kahabagan, pagalingin, mahal na Panginoon. Beloved Sarah Alexa Ting, may infection po, mahal na Panginoon, kanyang tainga, hallelujah. At mayroon po siyang tonsillitis. Pagalingin niyo po, dakilang Diyos. Beloved Joel Alahar, hallelujah. Na kanyang dalangin, dakilang Diyos. Abutin niyo po na bumaba na po kanyang blood pressure. Ganoon po aming pinakamahal na Panginoon, beloved Rodriguez family.
patuloy pagpalain, patuloy panghawan kapayan, na patuloy po maghamit, malapin si banal gawain. Ganun din po, beloved Vic De Leon na trompeta, patuloy po sa panghawakan, bigyan ng hallelujah pag-iingat, at patuloy pagpalain na kailan Diyos, beloved Arin Naba, kagalingan po, sakit sa at kirot ng binti, mahal Pinoon, beloved Rederick Naba, kagalingan na kailan Diyos, hallelujah, sa lagnat, beloved Analisa Binyales, na mawala na po mahal Pinoong lagnat ng kanyang apo, ganun din po, beloved Marcelina Binyales, mawala na rin po ang hilo, panakit ng kanyang tainga, at bigyan siya ng kalakasan, hallelujah. At po mahal na Panginoon, hallelujah, at ng karamdaman na aming binanggit na kailan Diyos, hallelujah, sa unang dalangin, Pinagul Pastor Listo Dalmida, aming pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name, complete kagalingan, be healed right now in Jesus' name, yung mga problema, panuno, hallelujah, lahat ng gawa ng kaway, cast out in Jesus' name, hallelujah, be blessed and be healed, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. At sa ating pagpatuloy, narito po muli ang aming valued preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher brother Eddie. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay muling magpapaalam, mga kapatid ko. Nagtatapos po tayo sa ating pong programa sa gabing ito, mga kapatid. At tayo po ay mga minamahal, napapanood po, napapakinggan mula Lunes po hanggang Sabado sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi tayo, mga kapatid ko. At yan po ang ating Facebook page, mga mahal. Dito po sa Dako ng Bataan ay JMCIM Alas Asin Bataan, mga kapatid. Yan lamang po, mga mahal. At ang ating pong official website, mga kapatid ko, pwede nyong i-type, mga minamahal, www.jmcim.org, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At muli po, mga mahal, maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa ating pong ang gabing ito, mga mahal, na tayo po'y pinagpala sa spiritual, mga kapatid. At pansamantala, mga mahal, kami magpapaalam sa araw po ng bukas, kami po'y babalik, God willing, malusog ang aming pangangatawan. Sa ngalan po ng ating beloved Honorable Pastor Wildo Estrada Almeida, nyo balingkod sa Papawid, Brother Nilo D. Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, ganun din ang ating technical side, mga mahal, Shinet Arisgado, and Jessica Sebastian, nagsasabing, we love you so much, but there is Jesus loves you more and more. God bless you all po. Good night.